Hi, welcome back ulit dito sa aking channel. So, last time natapos na natin yung draw, itong draw and modify. So, ngayon i-explore naman natin ang annotation. So, una dito sa annotation ay itong command na to, text. So, example ay click lang natin to, text. Bali, meron pala siyang option, single line. So, let's try this single line. Just click single line. Enter, then text, enter, text, enter. So, ayun yung nagawa natin text. Kita nyo pag na-select siya, single lang yung masiselect mo. Bali, dalawa yung nagawa natin pero pareho siyang single. So, yun yung paggawa ng text na option ay single. So, gawin naman natin yung multi-line text. So, yung multi-line, so, kinlik na lang natin yung text, yung multi-line, then start, then enter. So, yan yung multi-line. Pagka i-click nyo yan, isang entity siya pero maraming line. Pwede nyo i-stretch. I-edit nyo kahit saan dyan. Pero, multi-line pa rin siya. So, yan. Dalawang pagkakaiba ng text na single line at multi-line text. So, sunod naman nating gawin na itong dimension. Alam nyo, sa tagal-tagal ko na gumagamit ng AutoCAD, ito minsan hindi ko nagamit ito. Pero napakaganda pala ng itong command na yan. Dimension. China ko yung previous version ng ginagamit namin sa opisina namin, 2022. At meron na din pala siya niyan. Pero hindi ko talaga siya nagagamit. So, i-try natin gamitin yan. Napakaganda nito. Dahil kapag kinlik nyo yan, hindi nyo nakakailangang sabihin na horizontal or vertical. Automatic na siya. Pag kinlik nyo yung ganyan, see? Lalabas kagad yung horizontal. Pwede rin yung i-click lang yung line, see? Pwede rin dimension, i-click yung corner na to, see? Kahit saan pwedeng gamitin. Sa isang arc, pwede mo rin gamitin sa arc. Dimension, kahit paano ang gamit pwede. So, yun ang kagandahan itong icon na ito, dimension. Kahit vertical, kahit horizontal, kahit diagonal, pwedeng gamitin. Pwede rin yata sa try natin dito sa circle kung ano makukuha. Yung nakukuha niyan
diameter niya. See, may ano pa, may symbol pa na diameter ang nakukuha. Napakaganda ng command na to, ng icon na ito. So sunod naman, tingnan natin na itong linear. So itong linear parehas din ng dimension, pero ito ay sa mga diretso lang. So linear vertical, so linear horizontal, linear. Tingnan natin kung po pwede yung diagonal. Hindi siya gumagana sa diagonal, hindi katulad nitong icon na dimension, kahit diagonal. So next ay linear align. So yung align, pwede siya ng vertical, pwede siya ng horizontal. Tingnan natin sa diagonal kung po pwede. Pwede lang siya sa diagonal. Erase ko lang ito. Erase lang muna. Then next is angular. Of course, this is for angle. So let's say itong pinto, ang angle niya ay 90. Drawing tayo ng angle. So itong angular para sa mga may angle na lines. Angular. So yun, para sa mga angle. Next is arc length. So para sa haba ng arc. So katulad yan, ang length ng arc na ito na pinto ay 1088. Try natin itong isang ito. So ang arc length nito ay 2324 mm. Try one more time. So hindi siya pwede sa bilog, kailangan yung arc lang talaga. So next is radius. So radius obviously sa radius ng circular shape. So ito 502 radius niya. Radius niya 793. So sa radius, so pwede siya sa arc as long as may radius. So next is diameter. Obviously this for circular. So ayan, meron siyang symbol na diameter. Ang diameter niya ay 105. So pretty straightforward about these dimensions. So next is ordinate. So ordinate ay para sa mga ano, halimbawa may graph kayo na ganito. So pag ginamitan nyo ng dimension na yan, ordinate, katulad nito, actually is coordinate. So 1000 sa y, itong horizontal ay y. So 1000 horizontal, ordinate. So pag gano'n nyo ng vertical ay 1000 kasi
x is 1,000, y is 1,000. So let's say ordinate dito, ang y niya ay 4,000, pag dito sa x ay 2,000. So ang kinukuha niya yung coordinate ng graph. Pero kailangan ang graph nyo ay narito sa nag-i-start sa 0, 0. So kung dapat naka-on yung UCS on, then nawawala ang UCS. Oh, sorry. UCS icon. Currently, naka-off siya. Ngayon, i-on natin on. So, ito ang ibig sabihin. Kailangan tong drawing nyo ay nasa 0, 0 coordinate, XY. Kasi pag i-move nyo yan, let's say, move dito. Tapos, kinuha natin yung ordinate. Let's say, this one, dapat ay 4, 4. Nag-iba siya kasi nalipat na siya ng pwesto. Iniusod kasi natin ang drawing. So para tumama, kailangan ito ang drawing nyo ay nag-i-start sa 0, 0. Yan, kung nasaan yung origin ng UCS. So ayan, nagbago, automatic siya nagbago. Automatic siya na update ng 4,000, 4,000. Try nga natin yung move ulit. Move. Legend. Ayaw naman siyang bumalik. Ayaw siyang bumalik sa mali. So, try ulit natin. Ordinate. Ito dapat ay 5, 1,000. Ordinate. Vertical. Tapos, i-move natin sa 0, 0. Yung automatic siya na-update. Na-update ng tama, pero hindi na siya, pag i-move yung drawing, hindi na siya bumabalik sa mali, which is good. Okay, next, jog, dimension jog. So when pag kinlik nyo yan, sa arc lang siya gumagana. So hanapin natin yung arc or circle, pero naka ano siya, meron siya nitong balikong line, jog. So jog, try natin dito sa straight line. Hindi siya gumagana sa straight line, kailangan sa arc lang or circle. So next, itong leader naman, leader, text ito, click leader, then leader, then click. So ito ay kapag nag-create ko ng text na may arrow, leader, enter, text. So ayan, text siya na may
kakabit na arrow. Tapos ito ay right click nyo, pwede nyong add leader. Pwede kayong mag-add add kung marami kayong tinuturong object. Okay, so next, leader, add leader. So yung add leader, yung may existing na text na mid leader, tapos i-click nyo lang add ulit. So yun ang add leader. Next is remove leader. So remove, ano lang nyo yung gusto nyo mawala. Say this one. Remove leader. So nawawala yung leader. Yan, nababawasan yung leader. Yun lang ang command, gamit ng command na yan. Next is align. Hindi ko alam yung align, hindi ko pa napag-aralan. And collect. So hindi ko na ano to, i-skip ko ito, balikan natin yan sa next video. Then meron ditong table, hindi ko alam kung bakit inilagay ito dito sa may dimension, pero ito ay babalikan ko rin ito, hindi ko kabisado ito, pero hindi rin masyadong nagagamit ito sa trabaho namin. Siguro yung iba nagagamit nila kung may mga data na ganyan, pero ito kailangan may link na Excel file or start from empty table. Pwede palang start na empty. So click OK, click, parang Excel to eh. So pwede rin palang gamitin to kung meron kayo gumagamit yun ng meron kayong list. So let's say for schedule, kung ano mang may schedule kayo, tapos say door number. Maganda rin ito pala pag gumagawa ng schedule. Instead na mag-drawing kayo ng line, meron na siyang ready na format na i-fill out na lang yung mga blank areas. Say door 1, tapos may mga, let's say, quantity, let's say 5, things like that. So para sa mga schedule, maganda rin pala na gamitin to, pero sa tinagal-tagal ko rin sa pag-operate ng AutoCAD sa architectural, hindi ko rin nagamit to. So ayan, tapos na tayo dito sa annotation. So hanggang dito na lang muna ulit, at sa next video, ito naman layer ang aking i-explore. So thank you very much sa pananood ng video na to, and hanggang sa susunod na video.